Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan, saan man po kayo naroroon sa oras po na ito. Kayo ba ay inuulan o maaraw dyan sa inyong lugar? Aba dito po sa aking kinalalagyan dito sa London, medyo maaraw pa. Pero nagsisimula ng lumamig ang temperatura. Malamang karamihan sa atin ay nanood, natenga sa telebisyon doon po naman sa nangyaring deliberasyon ang mga kabayan ng impeachment case yan po sa Senado kahapon. Doon nasaksihan natin kung sino yung mga matitinong politiko, mga tuwid mag-isip na mga politiko at yung namumulitika ho lamang. Alam na natin kung sino sila mga kaibigan. Ano ho? At sabi ko nga, watch the Senate will rise again. There's one reason. Sino po? Si Senador Rodante Marcoleta. Mga kaibigan, no? Doon po naman sa kanyang speech sa Senado na hinihiling po niya mga kaibigan ho na i-archive na yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil nga po sa hindi nasunod yung proseso ng pagsasampa ng impeachment case hanggang sa paglilipat sa Senado noong nakaraang taon. Napakalinaw ho ng kanyang mga paliwanag. Mas malinaw pa sa sikat ng araw. Pero yung mga nasa minority, ayaw ho nilang intindihin, ayaw nilang unawain, mga kaibigan. Ho, sa bagay, ilan lang naman ba yung mga abogado sa minority? Wala yata wala, di ba? Si Tito Soto, hindi naman abogado yon. Si Ping Lacson, hindi rin naman abogado. Si Risa Ontiveros, hindi naman abogado. Pero oo, si Bam Aquino, hindi rin abogado, may isa. Itong si Kiko Pangilinan, mga kaibigan, pero siya mismo, ayaw ho niya, mga kaibigan, na kilalanin yung unanimous na desisyon ng Korte Suprema, mga kaibigan. Doon sa paliwanag niya, sabi niya, nire-respeto daw niya yung kataas-taasang hukuman. Court of last resort, ika nga final arbiter. Kung ano yung sinabi nila, unanimous ba yun? Lahat sila nagdesisyon, mga kaibigan. Ayaw kilalanin at kinu-question pa nitong si Kiko Pangilinan. Ang matindi, sinabi niyang flawed. Flawed ho yung naging desisyon ng Korte Suprema. Tapos sasabihin niya dun sa kanyang speech, nire-respeto niya. Nagsabi ka na flawed diyan sa plenary session ng Senado. Tapos bandang uli, sasabihin mo, nire-respeto mo. Paanong nangyari ho yun, mga kaibigan? At isa pa, yun po mga bataan ni Rizzo Ontiveros, Akbayan. Alam natin yung Akbayan, mga kaibigan. No? Parang left-leaning na organisasyon yan. Pero kapag sila ay nagpo-protesta, magkakasama sila ng mga makakaliwa. Sumisigaw sila lagi. Sumisigaw sila lagi ng matinong liderato. Matinong pamamahala ng pamahalaan. Hindi na natapos Tapos sasabihin nila, gusto ng taong bayan. Ang sabi ng taong bayan, dapat mapanagot si BP Sara. Alam mo kung sino silang matitino. Alam mo kung sino silang matutuwid ang landas na tinatahak. Nakita niyo naman ang nangyari, Diyan po sa Senate, doon sa kung saan kaupo yung mga nanonood doon sa plenary session, mga kaibigan. Sino yung mga nanggulo at nambastos ho noon? Grupo sila Nakita ninyo, nakita ko, nakita natin lahat na pinalayas sila, sinipa sila ng Senate Security dahil sila po ay nanggugulo, nag-iingay doon po naman sa Senado habang ongoing po yung deliberasyon, mga kaibigan. Sila yung mga grupong nagta-thumbs down na ganyan, nagta-thumbs down doon sa speech ni Madam Amy Marcos. Kita nyo na, sinong bastos na yun?
Sino kayo ng tuwid? Kayo ba? Paano kayo nakapasok dyan sa Senado? Eh siyempre, through Riz Ontiveros, malamang dahil kasama niya sa grupo yung mga yun eh. Akbayan, si Laila de Lima, siya ba ay kongresista o parliamentarian na lang ngayon? Bakit nyo? Eh sumasama lagi doon sa mga protesta eh. Sa harap ng Senado at kung saan-saan pa para lamang i-pressure nila ang mga kinaukulan na panagutin itong si BP Sara Duterte dun sa mga inaakusa sa kanya na kaanomalihan. Particular nitong Intelligence Fund ng Office of the Vice President. Ang hindi nila, ayaw nilang arukin na kaya namang arukin ng simpleng mamamayan o ng simpleng taong bayan kung gusto nila mga kaibigan. Bakit ba ninyo sinisingle out kasi ang Office of the Vice President? O, magkano yung sinasabi niyong winaldas ng tanggapan ng ikalawang Pangulo na hindi naman napatunayan? 120 something million. Eh, ilan ba yung intelligence fund ng Office of the President? Oh, malamang meron ding intelligence fund ang Speaker of the House. Oh, bakit hindi ninyo sila silipin na mas malaki ng dihamak? Oh, mas malaki ng dihamak ang kanilang intelligence fund kumpara dyan sa kakapurat na pondo ng Office of the Vice President. Yun ang gustong linawin ng nakararaming tao. For sure, mga kaibigan. Pag nagbuka ng bibig itong mga makakaliwa at itong si Risa Ontiveros at ng kanyang mga grupo, si Laila de Lima, lagi nilang bukang bibig na gusto ng taong bayan. Taong bayan? Lahat ba ng taong bayan gusto ang ginagawa ninyo? Hindi. Dahil mas marami ang taong bayan na kayo ang managot. Dahil kayo mismo ay masyado niyang pinipressure. Lagi ninyong pinalalabas ng inyong grupo, ng inyong mga sarili ay malinis, pero nakikita naman kung sino kayo at kung ano lang ang gusto ninyo. Politika, politicking, ika nga, mga kaibigan. Mas marami pa rin ang may gusto sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara, dahil alam po nila ang pagkakaiba noong si Pangulong Rodrigo Duterte ang namumuno sa ating bansa. Bagamat merong pandemya noon, tingnan nyo naman, ang daming natapos. Di ho ba? Kumpara ngayon. Oh, kulang na lang na 3 taon ang liderato ng presidente ngayon. Anong nangyari? Walang nangyari, di ba? May achievement na ba? Ngayon nagmamadali. Eh, hindi kasi niya napagsabihan itong mga tao niyan sa Kongreso eh. Na kung simulan niyo dyan, wala tayong matatapos at magulo. Magulo ang takbo ng kanyang gobyerno. Eh, yun na. Ito na nangyari. May natapos na ba? Pati yung mga inuuna dapat ng Senado na tapusing mga panukalang batas, mga kaibigan, at maging ng Kamara, eh naisan tabi na dahil dito sa impeachment na ito. Na ang dahilan lamang ay yung pangunguliti ng maraming kandidato dyan dahil ang unang-una nilang tinatarget ay itong si BP Sara na hindi kumandidato sa 2028 presidential elections. Eh hanggang ngayon, siya naman ang pinakamalakas talaga eh. Di ho ba? Oh, anong purpose ng mga investigation na dyan? Nasilat kayo ng Supreme Court. Ayaw ninyong kilalanin. Ayan, pinagbigyan kayo ng Senado. Anong boto? 1941. Hindi ba kayo nagbukang katawa-tawa dyan? At yung deliberasyon kahapon, umaastang abogado ang marami sa minority. Ha? Ini-interpellate yung tunay na abogado, yung sinasabi nilang move on. Itong si Senador Rodante Marcoleta. Sino yung nag-interpellate? Si Tito Soto. Hindi ko naman ibinababa ang kategorya nito. Magaling to. Magaling tong si Tito Soto. Pero magaling na host ng Itbulaga, mga kaibigan. Tingnan niyo yung style niya, yung kanyang mga facial expressions habang ini-interpolate niya itong si ano.
Itong si Senador Marcoleta. Siguro iniisip nito na matagal na ako rito. Naging Senate President na rin ako. Kumbaga parang sinasabi niya na bagito lamang ito. Bago ito. So walang karapatan na magmagaling ito. Pero nagmukha siyang katawa-tawa. Even Ping Lacson, mga kaibigan, ano, kino-question nila yung napakalinaw na paliwanag ni Senador Rodante Marcoleta. Pero si itong dalawa, napansin nyo, si Tito Soto at si Ping Lacson, mismong simpleng botohan. Hindi nila maintindihan. Hindi nila. Una-una pinagbotohan, di ba? Kung tungkol dun sa tabling o archive nung impeachment complaint kay BP Sara. Eh, tumayo itong si Tito Soto kung ano daw ba yung pagbobotohan nila. Ganon din si Bing Lacson. Ano bang pagbobotohan natin ngayon dito? Pinaipaliwanag na. Kino-question nyo, umaakto kayong mga tila abogado doon sa tunay na abogado, tapos yung simpleng instruction ng Senate President na pagbobotohan nyo, eh hindi nyo alam. O, di nagmukha kayong katawa-tawa mga kaibigan. Itong si Risa Ontiveros din, nais ding magpasikat. Oh. Natuklasan yung kanya palang ibinigay na halimbawa na in-overturn o kay nagpalit ng desisyon yung ilang maestrado ng Korte Suprema, yung issue po na yun, kinuha lamang niya, may nagsabi na kinuha lamang niya po sa ChatGPT. ChatGPT. Kaya nung tinanong siya nito si Senador Marcoleta kung division ba yan, desisyon ng isang division o en banc, hindi niya masagot ng straight, di ba? Ay, nako. Ayun, mga kaibigan, nakita natin kung sino yung ang purpose lamang nila ay politika, pabagsakin si BP Sara, yun lang naman ang sila mga kaibigan, ano? Dahil sa kakapilit nila, nagmukha silang engot dyan sa Senado. Sinasabi nilang matuwid sila. Oh, and they're after a good government, good leader. Anong ipinakita nila sa taong bayan? Yung mga kasama nila dyan sa Senado, dyan sa gallery pala, gallery. Sa Senate gallery kung saan po nakaupo yung mga audience dyan sa Senate session, sila yung bumastos habang nag-i-speech si Senator Amy Marcos, mga kaibigan. Sila yung nagsigawan, nagtayuan doon at nag-thumbs down. Anong klaseng tao ito? Hindi po nila inobserve yung tinatawag po na proper decorum. Dahil sabi nga nitong si Senador Subiri, sagrado kung ituring nila. Yung Senado, lalo na yung Senate Session Hall, tapos merong ilang mga tila bangag doon na mga tao nakapasok, pinastos, nagsigawan at nag-thumbs down doon sa speech ni Senador Amy Marcos. Sila ba yung taong nais ng matuwid na paggugobyerno? Sila mismo ang nagpapakita ng asal kali doon sa kanilang ginawa dyan sa Senado, mga kaibigan. So, timbangin ho natin lahat, mga kaibigan. Kaya sabi ko nga, watch out dahil aangat uli ang Senado dahil nandyan si Senador Rodante Marcoleta, mga kaibigan. Ito namang si Tito Soto, sabi niya, dahil daw sa bumagsak nga yung performance rating ng Senado dun sa pinakahuling survey ng Octa Research, dismayado daw siya. Dismayado daw si Tito Soto. Dinagdagan mo pa, Manong. Paano aangat? Paano aangat ang trust rating ng Senado kung dinagdagan mo pa, nagpakita ka ng nagmamagaling ka doon na hindi ka naman abogado, kino-question mo, ini-interpolate mo yung tunay na batikan na abogado at mambabatas din. Ha? Di nagdagdag ka doon sa ikinabagsak ng survey o trust rating dyan sa Senado. Nakakatawa mga kaibigan pero marami pa tayong aabangan
Partikular na ho yung motion for reconsideration, mga kaibigan ng Kamara, doon sa unang desisyon ng Supreme Court na nagsasabing unconstitutional po. Yun po namang impeachment complaint laban kay BP Sara. Ang matindi kasi dito mga kaibigan sa mga abogadong ito, lalo na yung mga doon sa mga retired justices katulad ni Tony Carpio, yung framer ng konstitusyon daw, si Christian Monsod. Binabanatan ho nila yung Korte Suprema, itong si Tony Carpio doon siya nanggaling eh. Dati niyang boss yan, tapos babanatan mo na nasa labas ka na. Nung ikaw ang nagpoponente ng mga desisyon, may narinig ka ba? Ginagalang nila yun eh. Pero ganon din sana yung gawin ninyo dahil unanimous nga eh. Napakasimple namang unawain kahit hindi ka abogado. Oh, napakalinaw eh. Napakalinaw ng desisyon. At lalo pang nilinawan nitong si Senador Marcoleta. Gusto nyo lang talaga politika. Ay nako, Pilipinas talaga, no? Dahil sa matinding politika na ito, anong mangyayari sa bansa natin, no? Anong mangyayari sa atin? Imbes na pagtuunan man lang sana, yung maitaas ang sahod ng mga manggagawa para wala nang mag-abroad, wala nang umalis, at malayo sa kanilang pamilya. Bigyang pansin yung pagtataas man lang sana ng presyo ng palay, hindi yung bigas ha. Yung presyo ng palay kasi kami dyan sa Cagayan Valley, sa Region 2, ang main product ko ng mga tao dyan ay yung palay eh. Oh, magsasaka ho ang tatay ko, ang kuya ko ngayon, at ibang mga kamag-anak. Pero dismayado sila dahil hindi man lang nagagawa ng paraan. Oh, yung maitikas man lang sana yung per kilo na presyo ng palay. Oh, hindi yung bigas, yung palay. Kasi yun ang kanilang produkto. Ay nako, ilang taon na ho yan mga kaibigan. Imbes na pamumulitika sana, merong tuwing election dyan, sinasabi niya, itaas natin ang kategorya ng mga magsasaka. Ilan ng politiko ang nangako dyan? Ano nangyari? Wala, di ba? Pati yung Pangulo. Ito dapat yung pagtuunan ng pansin dahil kung politika kayo ng politika ho dyan, mga kaibigan, dyan sa Pilipinas, ay nako, lalong babagsak ang Pilipinas. Oh, mas maraming Pilipino ang mas nanaisin pang lumayo sa kanilang sinilangang bansa, lumayo sa pamilya at maghanap buhay sa abroad hanggat wala ho silang nakikitang pag-asa dahil sa inyong mga politika ko yung mga buwakaw. Oh, mga buwakaw sa pera, mga politikong walang alam kundi pamumulitika lamang. Unahin niyo yung taong bayan nagluklok sa inyo dyan, sa inyong kinalalagyan. Mula po dito mga kaibigan sa lungsod ng London, saan man po kayo naroroon, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang palatuntunang Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po para sa mas marami pang video na ating ibabahagi sa inyo. Isang mapagpalang araw po sa inyo and God bless you all. Bye for now po.